Mga idol, ito tatapos lang natin, napalitan na rin natin ang bagong stator coil. So yun yung kanyang pinagpalitan, no? Yan. Ang naging issue na rin mga idol, yung kanyang pulser, pabago-bago na ng supply, yung binibigay niya, yung ating tachometer. So ngayon ayan, ikabit na natin yung ating bagong stator coil. Bago pinalitan na rin natin ng ignition coil, bago yung kanyang regulator. Yan mga idol, yan ang ating ginawa dyan. Kaya magtataka kayo sa live ko na sinabi ko na ito yung motor na may kuryente, may gas. Yan, tune up ko. Ano pang ginawa natin? Tune up, bago pinalitan na natin ng ignition coil, palit ng regulator, palit ng stator. So nagiging issue nga niya mga idol, nagbabackfire. So tetestingin natin ngayon kung okay na siya. So ayan mga idol, tetestingin na itong pakanyog-kanyog ang umandar daw. Ano kang tawag sa inyo yan? Sa amin pagtol-utol. Sa inyo, tulong natin ignition. Natin kung okay yung ating pinul wave. Yan mga idol, kita nyo, baliktad lang ang camera, naka front lang yung ating camera. 14.4, ibig sabihin goods yung ating pinul wave. Pinalitan natin ang regulator, so biglang gandang minor. Nilinis natin ang carburetor, tune up ulit natin ng panibago, pinalitan natin ng stator, pinalitan natin ng ignition coil. So yan na, may nalabasan. So ito mga idol ay napabayaan ng napakatagal, base doon sa kwento ng may-ari nito. So nung pa niya nararamdaman na parang nabibitin pagka nagre-rev, pag nire-rev niya parang yung nagbabackfire bago wala siyang dulo. Kumbaga ang ibig niya sabihin, ayaw umatak. Yan naman mga idol, kahit hindi niyo takbo, sa tunog pa lang ng tambutso alam niyo na kagad. Pero yung kanya kasi nung hindi humahatak, normal din yung kanyang normal din yung kanyang minor. Pero ngayon, pagka nire-rep mo noon, nung hindi pa natin naayos, nagpuputol-putol at saka nagbabackfire. Pero ngayon mga idol, mapakinggan ninyo, dito yung yung talagang kondisyon na yung inyong motor, kurente, timing at saka yung sa gas. Kanina mga idol, may kalit na ngayon. So yan, so tapos na yung ating problema dito sa kanyang
may backfire daw na tinatawag. So kaya kayo mga idol, pagka magkakaroon ng konting problema ang inyong mga motor, paayos nyo na kagad. Huwag nyo na antayin na dumami pa ang sira. Tulad na rin, yan, ang daming pinalitan. Pinakita ko naman, ayan, may mga video ako, i-upload natin yan kung nasadyang nasira yung kanya ignition, yung sira yung kanyang regulator, yung charging system, at saka yung kanyang stator. Ayan, pakikita ko sa inyo at i-upload din natin yan mga lods. Pero ang mahalaga sa ngayon mga idol, nagawa natin ang paraan kung naging issue. So ito, di sabihin ng may-ari ito ay medyo pinatingnan niya rin sa iba. So parang sa tingin ko lang din ay hindi rin nga nadali, pinatune up yun, parang di din sa pinatune up niya. So hindi rin nakukuha sa tune up kasi may problema yung ating kuryente, kaya hindi siya nakuha sa tune up. Pero ngayon okay na mga lods. So tingnan natin kung gagawin naman yung kanyang push button. Boom. One click na ngayon mga lods. So volt reading niya 14.4. Ganyan po pagka full wave. Kahit hanggang 15.3, wag lang po magsi-16. Okay pa yun. Yun na, pagka yung may mga issue yung mga motor mga idol na hindi masolusyonan at hindi makita ng iba, so pwede kayong dumalaw sa akin at pasyalan nyo ako, baka magagawa natin ng paraan, baka matatsambahan natin. So yun lang mga lods. Thank you. So yan, magandang gabi sa inyo guys. Ayan, magandang gabi sa inyo mga idol. Rosy 150, paano nga ba mag power up line? Yung ating the perfect method. At talagang pinagmamalaki natin power up line na napakalaking tulong. So ito mga idol ay ito yung una kong video, yung ating may kuryente, may gas, ayos yung timing, kinun up natin, pinalitan natin ito, nasira ang regulator, medyo mahina na yung ignition coil sa 11 years na gamit ng may-ari. So ginamitan natin ng ibang CDI, nung mapalitan natin ito, hindi pa rin napaandar, hanggang sa binaklas natin yung stator, nagkaroon ng problema yung kanyang pulser. So ngayon, okay na, accurate na yung kanyang supply. Full wave. Full wave na itong ating Rosy 150 mga idol. So ayan, hindi 13.1. So maganda pa naman yung kanyang performance ng kanyang battery. So ngayon naayos na yung kanyang charging system, okay nang umandar. Ngayon super power up line naman natin i-apply dito. So para palakasin yung ating switch common at saka yung common ng ating right and left switch. So ganyan po ang pagpa-power up line, yun po ang ating pina-power up line at pinapalakas natin mga lods. Kaya yan, bago tayo magpatuloy, kung babago ka pa sa aking YouTube channel, okay, please subscribe, like and share at pakahit natin notification bell at para maging updated ka pa sa mga video yung i-upload. So tara, let's go. So ito mga idol, hindi ko na napakita sa inyo at masyadong hahaba ang ating video sa ating boss relay. Makakapansin kayo dyan sa taas, ayan, makikita nyo yung ating relay. Meron tayong number 86, 85, number 30 at saka SPDT to, single pole, double throw. So ibig sabihin dalawa yung kanyang output. So ito na yung number 30, may connection tayo. Bago pumunta ng battery, dumaan ng fuse 15 amperes ating ginamit. Ito number 30, kulay blue, yan ang kanyang color coding. Number 30 papunta dito, kakai terminal, yan, proper connection. Bago yung kanyang negative, number 86 ay number 85, yan, yun lang, hindi natin makita dito. Ito ang kulay yellow, yan, isolator din, ay terminal papunta ng ating negative. Yan, tanggalin mo natin, ito yan, yan mga idol, negative. So may positive, may negative na tayo. Ang natitira na line number 86, trigger. So doon tayo magkakat ngayon. Dito sa ating plus relay, meron ditong color coding na kulay gray at saka hindi na masyadong makita mga idol at may katagalan ng motor. Ito ay kulay black, yung ating ACC wire ng ating Rosy. So kinat natin yan, yung papunta ng ating susian nilagay natin sa number 86, pinaka trigger natin kasi naka ano na tayo, naka negative na tayo. So yung ating number 86
ay dito natin kinuha sa kanyang papunta ng susian. Bago yung papunta dito naman sa ating placer relay, dito natin connection sa ating number 87 output. So dalawang output niyan. Anong kagandahan ng power apply, pwede kayo ditong mag-apply ng inyong mini driving light. Ilagay nyo lang sa inyong dominant switch common. So ayan, direct na yon mga idol, hindi nyo na kailangan gamitan pa ng iba pang relay ang inyong mga mini driving light. So kahit underglow light, basta kayo gumamit ng dominant switch common. So ito, babakante natin to para sa mini driving light natin or underglow light. So ayan, pag pinasukan ng 86 galing na ACC, dadaan ng relay, lalabas dito sa output. Yan, output ng ating number 87 papunta naman ng ating placer relay, papunta ng ating common. So ito naman, simple paliwanag lang to mga lods. Kita tayo sa una. At ito pinakamadaling power apply. So dito makapasin nyo mga idol, yan kinat ko na. Meron siya, kayo makikita dyan dalawang block. So yan ay magkaduktong na hindi sa socket. Kinat na natin. At dito tayo kukuha ng ating, ito ay papunta ng ating right switch. Yan yan o. Pasin nyo mga idol, ito. Yan. So dito madadala na niya yung park light at yung ating daylight, dala na nito. So ibig sabihin, dalawang wire lang, isang wire lang kinat natin magkatapat, dala na niya lahat yung left switch pati yung ating starter. Yan yung push start natin. So ito papunta to ng, ito papunta nung kanyang left switch. Ito yan, ilang wire yan, ito yung ating kinat, bali 6 wire yan papunta yan. Nandiyan ang mga trigger at saka yung ating common papunta ng ating right switch low ng ating headlight. So yan, dala na niya lahat yan pati yung ating push start. So ito galing ng ACC. Pakita ko lang sa inyo mga lods, kita ba? So ito susi natin. Kita nyo mga lods, milaw. Yan o, 13.3 taas. Pero bawas na yan mga lods, kasi dumaan na yan na ACC wire natin. So paliwanag natin, pag pinasukan natin to ng 86, papunta to ng ating 86. So pwede natin pagsamahin yung ACC ng ating sa placer relay, saka ito papunta ng ating 86. At ito naman padadaluin natin sa number 87 ng ating output. Ito papunta ng 86 ng ating bus relay. So naka negative na tayo, naka battery na tayo number 30. Yung 85 natin naka negative na ng battery. So 86 na lang ang ating dapat i-connection. So yung 86 dito, yung output 87 dito natin i-connect. So pag mag-extend tayo ng wire dyan mahaba papunta doon sa ating post relay na pang power apply. So connection ko lang mga lods. So ayan ang maduktungan natin mga idol. Nag extend tayo ng mahabang wire. Yan, pinadali natin dito. Yan, papunta ng kanyang relay. So ito yon. So binuhulan natin ito pang sa 86 natin, at ito yung sa atin sa number 87. Kaya ito hindi ko pa binabalutan ng electric tape. Hihinang pa natin dito yan mga lods. So hinang lang natin. So yung ating ACC na galing una dyan sa ating papuntang common ng ating right switch, lagyan natin sa 86 bago yung papunta nung galing susian, lagyan natin sa 86 bago yung kanyang right switch mga lods. Ito yun, lagyan natin sa output ng 87. So organize lang natin lahat ng wire, at bago balik na natin, dapat ibalik, lagyan natin yung positive negative. So tapos check na natin kung okay yung ating ginawa. Alright,
So okay mga idol, ayan, na-organize na natin. Inayos na natin yung kanyang I-terminal ng negative, I-terminal ng positive na galing ating boss relay. Inayos na natin. Ayan. So okay na, ibabalik na lang natin yung kanyang kaha. So pakadinig ko lang sa inyo mga idol, yan, mapakinig nyo pag nag-on tayo ng ignition switch, magano yung ating relay PPTEC. So hindi nyo mapakinig. Ayun, yun. So, ibig sabihin mga lods, okay yung ating ginawang power up line.